Bukas man si Pangulong Duterte na bumiyahe sa Jolo-Sulu upang harapin ang mga kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front kaugnay ng isinusulong na pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Narito ang report ni Janice Inhente. Inihahanda na ng Administrasyong Duterte ang lahat ng hakbang para sa pagsisimula ng proseso ng usaping pangkapayapaan sa iba't ibang paksyon sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, handa siyang pumunta ng personal sa Jolo-Sulu upang bumisita sa kota ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ang aking centerpiece talaga, I'm working overtime with John Ivasco and the rest to constitute. Ready na kami sa aming group sa gobyerno to talk to the MIMN. Kabilang sa mga pag-uusapan ay ang matagal ng issue ng kaguluhan sa Mindanao, proposed Bangsamoro Basic Law at ang isinusulong na federalism form of government. Naniniwala ang Pangulo na ngayon na ang panahon upang maresolba ang mga isyong ito na matagal na ring nakakaapekto sa mga Mindanaon. I don't think that there will be another chance for the Mindanaoans to expect a change kung pag nawala ko. It might be for a long time again. Kapag nagtagumpay ang panukalang federalismo, posibleng mabuo ang framework nito ngayong taon. Ngunit kung aayawan ito ng mga Pilipino, ay handa naman umano siyang suportahan ng BBL. Nanawagan rin ng pagkakaisa at paggalang ang Pangulo sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano dahil isa ito sa mga pangunahing sangkap upang makamit ang minimithing kapayapaan. Tanggapin natin sa isa't isa, let us build a nation that will be founded on peace and understanding. Pangako naman ng Pangulo na may mangyayaring malaking pagbabago sa Mindanao bago siya bumaba sa kanyang pwesto. Wala pang tiyak na petsa kung kailan bibiyahe ang Pangulo pa Jolo-Sulu na kilala ring kota ng teroristang Abu Sayyaf. Huwag sana lang akong ikidnap ng Abu Sayyaf. Wala naman akong pera maibigay sa kanila. Diretso putol na lang. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News, Worldwide.